isang bagay pa kanegosyo na pinaka-importante din. Alamin mo kung yan bang unit na pinapaupahan mo ay nakarehistro sa munisipyo. Alam mo kung bakit? Importante to kanegosyo. Dahil mahihirapan ka na iparehistro yung negosyo na pinaplano mong itayo kung sakaling yung unit na uupahan mo ay hindi pala nakarehistro sa munisipyo. Ibig sabihin kanegosyo, hindi aware ang munisipyo na itong unit na to ay ginagawang negosyo na pinauupahan. At noong kami ay nagsisimula sa aming negosyo, nung new business kami, isa yan sa mga requirement na inubliga sa amin ng munisipyo na dapat maipresenta namin sa kanila. Na dapat merong kontrata yung landlord na ibigay sa amin na eto sila nagpapaupa tas ita-transfer namin yun sa munisipyo para sa ganun may parehistro namin yung business namin. So baka mamaya kasi 'di ba hindi naman pala nagbabayad ng buwis sa munisipyo yung landlord mo pagkatapos uupahan mo. Nakapaglipat ka na lahat ng gamit mo, okay na, nagkabayaran na kayo. Pagdating mo sa munisipyo, hindi ka binigyan ng business permit. Yari ka kanegosyo. Automatic shutdown ang business mo. Kaya yung kanegosyo importante na alamin mo yan. So kung all goods naman kanegosyo na subukan mo na test drive mo na yung unit na pinaplano mong unahan, so this is the best time, panahon na para humingi ka ng kontrata. Yes. So, ang reminder naman natin para sa kontrata, ang madalas kasing naiisip natin, kapag nagbigay na ng kontrata yung landlord natin, yun na yun. Yes. Babasahin mo lang, and then pipirma ka pipirmahan mo lang. Ngayon, dapat, ang nakapaloob sa kontrata is nag-a-agree kayong dalawa. So, meaning to say, kung meron kang gustong changes, ito base din sa experience namin. Kung meron kang gustong changes, huwag kang mahiya. Ibalik mo yung kontrata. Sabihin mo, kailangan po i-revise natin. Ito po yung napag-usapan natin, hindi po nakalagay dito. Yes. Verbal lang. Exactly. Diba? So, mga keynotes or mga key points na pwede nating maalala or ipalagay sa kontrata, syempre yung napag-usapan yung terms, ilang buwan yung deposit, ilang buwan yung advance. Dito lagi nalilito si Coach Mark. So, yung advance, kaya nga siya tinawag na advance, is parang nagpaunang bayad ka. Meaning, nagbayad na ako, hindi ko pa nagagamit. Advance nga di ba? Parang sa sahod, pa-advance naman. Nakuha mo na yung pera, hindi mo pa pinagtatrabahuhan. Okay. So, ganun din siya. Nagbayad ka na, hindi mo pa nagagamit. So, kunyari, paalis ka na, nakastipulate yun dapat sa contract. Paalis na ako, yung susunod na buwan, hindi na ako magbayad. Bakit? May advance ako sa'yo Gamitin ko na yung advance ko. Okay. Di ba? Ngayon, yung deposit, kaya siya tinawag na deposit, nilagak ko sa'yo yung pera ko para pag may sira dito o may naiwan akong bills, doon mo iaawas. Okay. Hindi ko sinasabing ito ay constant na o ito palagi yung nasa kontrata ha. Lagi may changes yan. Yes, pero ito yung standard. Yan, yung advance deposit. Okay? Pangalawa, natutunan din namin na dapat nakalagay sa kontrata kapag nagkaroon ng sira o aberya sa loob ng tindahan, nakalagay doon kung sino ang mananagot. Diyan magkakasundo kayo kanegosyo. Okay? Hindi sinasabi na dapat si landlord managot. Dapat si tenant ang managot. Hindi. Depende yan sa napagkasunduan niyo. Yes. Pero syempre, sabi nga natin, mag-research. Kasi nakalagay naman yan, may batas naman tungkol dyan. May batas din tungkol sa pagtataas. So, nakalagay din dapat sa kontrata nyo. After ilang months, after ilang taon, gaano pwede kayong taasan ni landlord? Gaano kalaking halaga? Okay? So, let's do our own research din dyan. Pero ito yung mga guidelines or yung mga key points na pwedeng, na dapat nakatutok ka or dapat on top of your mind, nakalagay sa kontrata. Na, ito rin yung mga tinanong mo sa kanya ha, during nag-ocular visit ka. Okay? So, ano pa ba yung mga pwedeng idagdag? Ayan, so kapag meron na kayong kontrata, so nag-uusap na kayong dalawa ni landlord, so ano mo na sa kanya, sabihin mo na sa kanya kanegosyo kung ano ba yung mga nakita mo. So ito, landlord, kapag ka nasira itong yung i-detalye mo sa kanya. Kapag ka nasira itong yung pinto, yung gripo, yung inidoro. So ikaw magpapagawa na ito, landlord. Kapag ka nag-agree siya doon, okay, pasok sa kontrata 'yon. Yung ilaw, ito, landlord, kapag ka ito napundi, ikaw dapat yung magpapalit na ito. Si landlord, ay hindi na, kasi ikaw na yun, ginagamit mo na yun, wear and tear yan ikaw na dyan.
So hindi nag-agree si landlord, labas na yun sa kontrata, sakop na yun ng babayaran mo o ng papalitan mo kapag ka nasira yung ganun. So sa mga roll-up, depende sa mapapagkasunduan nyo yung kanegosyo. So ito walang eksakto pero depende sa inyo kung ano yung napagkasunduan yung dalawa. Diba? Inulit ko lang. So basta kung ano talaga yung fix na napag-usapan nyo, dapat yun mismo yung nakapaloob sa kontrata kanegosyo. At kung wala doon, hindi nakasaad yung napag-usapan ninyo, ibalik mo sa kanya. Ipasulat mo sa kanya, wag na wag kang papayag na verbal lang yung agreement ninyong dalawa. Kasi diyan ang ano sa'yo, diyan ka babalikan, diyan ka mapuputukan, di ba? Kahit sabi, pinag-usapan natin, nagkasundo tayo, ang linaw-linaw, ang gulo mo pala kausap, wala ka pa rin labang kahit dalhin nyo sa batas yung kanegosyo kasi hindi yan nakasaad sa kontrata, di Yes. ba? Yun ang purpose ng kontrata para nakasaad doon yung pinag-agrihan nyo ng dalawang parties. Yung nagpapaupa at yung upa. Okay, so tapos na tayo sa usapang kontrata, ano na yung pinakahuli? Siyempre kung may kontrata na, Mm. nagkapirmahan na kayo. Ano pa ba? Wag mong kakalimutang humingi ng kopya mo. Ha? Hindi talaga. Hindi pa pala bayad. No, kopya pa pala. O, tama Kopya nga mo. naman. No. May Kasi copy ka mamaya, dapat. Oo, mamaya. At tandaan mo, yung kopya ng kontrata mo, kailangan pirmado din nila. Oo. Ako na yung nag-a-agree sila. Page by page ka negosyo. Hindi ka lang dun pipirma sa signature over printed name. Pumirma ka din doon sa bawa kung 5 pahina yung kontrata, pirmahan mo lahat ka negosyo kahit Ibig wala nakalagay na sabihin- signature over printed name. Yes, so tama si Coach Mark. Dapat bawat pahina may, Mm. may pirma. Dahil ibig sabihin, bawat pahina binasa mo at naiintindihan mo. at ina-acknowledge mo, ina-accept mo. Yes. Ina-accept nyo yung dalawa, Both parties. parties. So, Ah. kailangan may pirma mo lahat ng pahina, may pirma nila lahat ng pahina. Mm. Protection mo yon at protection din yan ng landlord mo na sumasang-ayon ka sa mga binigay niya na anong tawag doon? Guidelines o mga napag-usapan nyo. In short, ayan. And then sabi nga ni Coach Mark, Oh, yun na yung Ano ba huli. yun? Okay. Siyempre, ayan, syempre, payment time na kanegosyo. Babayaran O, kapag na. ka nagbayad, ano importante na eh? so tatandaan mo, lahat ng kilos mo dapat dokumentado. At ano ang pinakamabisang document pagdating sa bayaran? Resibo. Resibo. Okay. Okay. So, yan kanegosyo ah. Ang Tama. resibo, double check mo ang petsa at ang pangalan mo. Yes. Kasi napakalaking impact ng petsa. Magkamali ng isang araw, ng isang buwan, Yari ka. possible na masabi o possible na lumabas dahil sa documentation na hindi ka nakabayad ng takdang oras o yung buwan na yon na tinakda naman dapat magbayad ka. At saka sa resibo kanegosyo, dapat nakasaad doon kung ano ba yung binayaran mo. 'Di ba? Baka mamaya nagbayad ka 10,000 pesos, 'di ba? Hindi naman nakalagay para sa Para tong saan? 10,000, 'di ba? Yes. So dapat, 'di ba, 10,000 pesos for the month of ganito, ganyan. Dapat nakasaad doon kanegosyo. Kaya importante na kapag uupa ka, dapat alam mo lahat ng to kanegosyo. At kapag ka nalaman mo na lahat ng to, go. Punta ka na doon sa plano mong upahan. At yan ang mga importanteng bagay na dapat alam mo bago ka kumuha ng pwesto na rerentahan mo para sa pinaplano mo negosyo. Kanegosyo, kung meron pa po kami nakalimutan dito o mga hindi nabanggit na na-experience mo rin, i-comment mo lang dyan sa baba kasi gusto rin naman namin matuto mula sa iyo. So yun lang kanegosyo, bago po pala namin tapusin to, gusto lang namin ipakita sa inyo itong volts ang charger na sa kalam. Alam nyo mga kanegosyo, napakaganda po nito i-add on sa ating mga negosyo, especially sa mga sari-sari store owner. Kasi ito pong negosyo na ito, negosyo na to kanegosyo, talaga pong naging namin, tawag dito is naging game changer po para sa aming kanegosyo. Dahil simula nang inilagay namin to sa aming tindahan, talagang gumanda yung foot traffic ng aming business. Sa madaling salita kanegosyo, dumami po yung aming suki. Dahil napakaganda nito. Sa palagay nyo kanegosyo, sino pa po ba sa panahon ngayon ang mga walang cellphone? Lahat po ng tao kanegosyo meron ng cellphone, makabata, matanda, di ba? Lolo mo, lola mo, may cellphone yan kanegosyo. Ultimo mga grade school na bata may cellphone yan. At kapag may cellphone yan, syempre ang pinakaunang nasisira, yung mga charger nila, yung mga cable nila, yung mga earphone nila, kanegosyo. At kapag meron kang panindang ganito sa iyong sari-sari store, syempre, kapag nagkaroon sila ng problema sa mga ganon, sa mga chargers nila, sa tindahan mo ang unang punta niyan, kanegosyo. Kaya,
ikaw ang magiging sagot sa kanilang problema. Ito nga pala kanegosyo, kung gusto mo magsimula ng ganito, meron pong mga trial package na halagang 888 pesos lang, pwede ka na makapag-start. Kung gusto mo naman na medyo maraming produkto ang dumating sa'yo at gusto mong ibenta sa mga kakilala mo, sa mga katrabaho mo, meron po sila nung sulit package na tinatawag. At ito naman, ang pinaka may a-advise ko, may sasuggest ko para sa mga sari-sari store owners. Ito na, ipakita mo. Ang negosyo starter package ka negosyo. So sa halagang 3,388 pesos, meron ka ng ganito kagandang steel frame na talaga namang bibigyan ng pagkagwapo yung tindahan mo. Kasi napakaganda nito ha, sa totoo lang. Tapos ang mga produkto na darating sa'yo, ito medyo bawas na to kasi galing lang po to sa tindahan namin. So dinala lang po namin dito kasi excited na excited kami ipakita ito sa inyo. At yung mga nagtatanong, kasi nagkabit ako ng poster dyan sa gate. So, alam na ng mga tao. So ayan kanegosyo, kung gusto mo ng ganyang business, yung link nandyan lang po sa comment section sa baba. Yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa inyo.